Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sana ay nasa maayos na kalagayan kayo habang pinapanood ang ating video na ito. So tayo ay nasa ikalawang linggo na ng ating aralin para sa Araling Panlipunan o AP o RPAN ng grade 5. At ito ay batay sa revised K-12 curriculum o yung tinatawag nating matatag dati. So handa ka na ba? Simulan na natin agad-agad ang ating pag-aaral para sa linggong ito. Ang ating tatalakayin sa videong ito na para sa ikalawang linggo ay pinagmulan ng Pilipinas. Una, batay sa agham, ito ay ang volcanic theory, plate tectonic theory at letter B, batay sa kaalamang bayan. So, saan nga ba talaga nagmula ang Pilipinas? So ating babalik tanawin kung ano ang pinagmulan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Narito ang mga kasanayan at layuning pagkatuto na dapat mong matamo pagkatapos ang linggong ito. Para sa unang araw, narito ang ating unang gawain. Tayo ay magkakaroon ng suri, mapa at globo. So, susuriin ng mga mag-aaral ang globo at mapa at sasagutin ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. So, kung kayo ay may mas malaking mapa o kaya globo pero mas madaling tingnan sa mapa at ito ay yung mas murang bilhin, tingnan natin kung kaya ba nating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. So, saan matatagpuan ang Pilipinas sa Asya o sa mundo? So, kung kayo ay may mapang dala o may malaking mapa, si teacher sa harap, so maaari mo bang ituro ito? Bilang dalawa, bakit ba mahalagang malaman natin ang kinalalagyan ng ating bansang Pilipinas? Bilang tatlo, paano mailalarawan ang katangian ng Pilipinas bilang isang archipelago? At bilang apat, paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Minsan ba sumagi sa isip mo, paano ba tayo nabuo bilang isang bansa? At bakit yung ibang bansa, pag tiningnan mo sa mapa, isang buo sila? Pero yung bansa natin, kapag tiningnan mo sa mapa, bakit kalat-kalat o bakit pulo-pulo? Naisip mo ba yon? Para naman sa ikalawang gawain, ikwento, wariin, hanapin, lagumin. Ito yung ating KWHL chart. So, kung saan, sasagutan ninyo ang unang column ng K, ano yung nalalaman mo? At para sa ikalawang column na W, ano ang gusto mo pang malaman? Sa ikatlong column, ikatlo at ikaapat na column ay sasagutin nyo naman ito pagkatapos ng aralin. So, una, ano yung alam mo na? Batay sa paksa natin na tatalakayin. W, ano yung gusto mo pang malaman? At yung H at L ay iyong sasagutan pagkatapos ng ating aralin. So, ganito yung itsura ng ating KWHL chart. Okay, so para sa ating kasunod na gawain, so gawin daw ito sa interaktibong pamamaraan. So, maaring sa isang palaro na pangungunahan ng inyong guro o baka may interactive PowerPoint si ma'am, maaari rin. Basta sa paraang masaya at may enjoy ng lahat. Okay, so narito yung ating ikatlong gawain, konsepto, lokasyon. So, isulat sapat lang ang wastong sagot. So, narito yung ating mga katanungan na inyong bibigyan ng kasagutan. Okay. Mayroon tayong 5 tanong na inyong bibigyan ng sagot. Matutukoy nyo kaya ang wastong sagot para dito? Para naman sa letter B, o
Okay, nariyan ang isang mapa na sa tingin ko naman ay makakatulong na sa inyo. Kung hindi makita, pwede tayong maghanap ng mas malaking mapa online, o kung mayroon ka namang mapa sa inyong tahanan, maaari mo itong gamitin. So para dito, piliin ang direksyong kinalalagyan ng mga sumusunod na kalupaan at katubigan na nakapalibot sa Pilipinas. Titik lamang ang iyong isusulat. H kung hilaga, K kung kanluran, T kung timog, at S kung silangan. So may bisnal na lokasyon tayo at insular na lokasyon. Natatandaan nyo pa ba kung anong ibig sabihin ng bisinal na lokasyon at insular na lokasyon? Itinuro na natin yan noong nakaraang taon. Narito na ang mga tamang sagot. Tingnan nga kung wasto ang inyong sagot. Tama ba ang inyong sagot para sa ating mga gawain? Sunod naman, para mas madali nating maunawaan yung ating aralin para sa linggong ito, tayo'y maghawan ng bokabularyo nang sa gayon mas madali nating maunawaan. Ito yung mga salita na malimit nating katatagpuin o malimit nating masasalubong sa pagdaloy ng ating talakayan na para sa araling ito. So, gawin ang buo salita, tukuyin ng mga mag-aaral ang mga konsepto tungkol sa aralin. So, meron tayo ditong 5 salita. So, una, itinuturing bilang tama o tumpak na maaring gamitin bilang prinsipyo ng paliwanag at prediksyon. Ano kaya ito? Teorya kaya ito? Tingnan natin mamaya. Bilang 2, sali-salimuot na kwento na ang layunin ay may paliwanag ang sagisag ng mahalagang balangkas ng buhay. Ito ay maaaring aralin nyo rin sa Filipino sa unang linggo. Meron ba kayong ideya? May kinalaman rin ito sa mga kwento ng mga Diyos at Diyosa at kung paano nabuo ang daigdig. Nagets niya na ba? Okay, para sa bilang 3, isang malaking tipak o bahagi ng lupa. Okay. Meron tayong malalaking tipak ng bato o bahagi ng lupa kapag tiningnan natin ang mapa. Bilang 4, mga katutubong naniniwala na si Melu ang kanilang Diyos ang gumawa ng Pilipinas. At bilang 5, pinaniniwalaan ng relihiyon na siya ang gumawa ng daigdig kasama ang Pilipinas. Tingnan nga natin kung mayroong tamang sagot dito. Okay. Mayroong mga tamang sagot dito. Teorya, mitolohiya, kontinente, bagobo, at Diyos. So, ito yung mga malimit nating makakasalubong na mga salita sa pagdaloy ng ating talakayan. Handa ka na ba sa ikalawang araw? So dito ay sisimulan na natin ang ating pagtalakay o mas malalim na pagtalakay sa ating aralin. So para sa kaugnay na konsepto, saan nga ba nagmula ang ating bansa? Maraming teorya tungkol sa pinagmula ng Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang teorya? Malimit naririnig lamang natin ang teorya sa science, hindi ba? Maraming mga theory, no? Halimbawa, mga teorya kung saan nagmula ang mga tao, hindi ba? Narinig mo na ba yung teorya ni Charles Darwin tungkol sa pinagmula ng tao? So, itong teorya ay isang paliwanag tungkol sa isang penomena o pangyayari na itinuturing bilang tama o tumpak na maaring gamitin bilang isang prinsipyo ng paliwanag o prediksyon. Dagdag pa dito, ang teorya ay maaaring fundamental na batas, doktrina o paniniwala bilang sagot, paliwanag o gabay sa inoobserbahan o pinag-aaralang impormasyon o datos. Okay, so ito ay mga sumailalim sa mga ilang mga pag-aaral. So maaring ito ay paniniwala ngunit hindi pa talaga lubos na napapatunayan. Okay, so yun ang pagkakaiba ng teorya sa mga batas, di ba? O law.
by Newton's law of motion. So, batas na yon. Ibig sabihin talagang sadyang napatunayan na yon. Pero, pag sinabi nating teorya, itinuturing na tama, pero kumbaga, mga prinsipyo pa lamang ito, mga paliwanag o mga hula, 'di ba? Pero hindi pa siya maituturing, sabi dito, no, maaring fundamental na batas o posibleng mga sagot o paliwanag, pero kumbaga hindi pa siya universally accepted. Okay, so kaugnay ng teorya ay ang agham. Sinasabi ng teorya ay makaagham at hindi pa lubos na napatutunayang totoo ang mga nasabing paliwanag. So gaya ng nabanggit natin kanina, sa kasalukuyan may mga teoryang naglalarawan ng pinagmulan ng mga lupain sa daigdig, kabilang na ang pinagmulan ng Pilipinas. Isa sa mga teoryang ito ay ang teoryang bulkanismo o Pacific Theory. Ayon kay Dr. Bailey Willis, isang Amerikanong geologo o geologist, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Nabuo ang Pilipinas sa pagsabog ng Pacific Basin. Ipinalalagay na patunay nito ang pagkakatulad ng kalupaan ng kabundukan sa Pilipinas at ng mga batong nasa ilalim ng dagat. Matatagpuan ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Kaya naman, 'di ba, napakarami nating aktibong bulkan sa ating bansa. Malimit din tayong dinadalaw at dinadayo ng mga bagyo. Hindi ba? So nandiyan na yung mga bagyo. Tayo ay napapalibutan pa ng napakaraming aktibong bulkan. So, ang Pacific Ring of Fire, isang grupo ng mga lupain sa Pasipiko kung saan madalas ang pagsabog ng bulkan ayon sa mga siyentipiko. Okay, ang teorya ng plate tectonics, nabuo ang teoryang ito dahil sa pinagsama-samang ideya na bunga ng masusing pananaliksik at pag-aaral ng mga siyentipiko. Ayon sa kanila, ang crust ng daigdig ay binubuo ng malalaki at makakapal na tectonic plate. May hahalin tulad sa bahagi ng isang jigsaw puzzle ang kalupaan ng daigdig. Nakatungtong ang mga kontinente at karagatan ng daigdig sa malalaking tectonic plate na tinatawag na continental plate. Patuloy sa paggalaw at pag-ikot sa mainit na magma ang mga plate tectonic na ito at ang pagbabanggaan ng mga tectonic plate ang naging dahilan ng pagkakabuo ng mga bundok, isla at bulkan. Kung kaya't naging sanhi din ito ng pagsabog ng bulkan, lindol, rock formation at tsunami. Narito rin ang land bridge theory, yung tulay, tulay na lupa. Ang teoryang tulay na lupa o land bridge theory, isang Australianong geologo na si Edward Suess ang nagpasimula ng teoryang ito. Ayon sa teoryang ito, nagkaroon ng mga tulay na lupa na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang ilang bahagi ng Pilipinas ay nakakabit sa mainland o Kalakhang Asya sa pamamagitan ng continental shelf. Ang continental shelf ay ang mga lupain sa gilid ng kontinente na bahagyang nakalubog sa tubig na tinatawag na shelf sea. Sa panahon ng Ice Age ay mababa ang antas ng tubig sa karagatan at ang ilang bahagi ng Kalakhang Asya at ang Pilipinas ay pinagdurugtong ng tulay na lupa. Natunaw ang mga yelo sa pagdaan ng panahon kaya tumaas ang tubig ng karagatan at lumubog ang tulay na lupa. Ang ilang bahagi ng Pilipinas ay lumubog din, maging ang mga matataas na lupain ng kapuluan na nakalitaw sa karagatan. Naging mga pulo ito at naging anyo ng kapuluan ng Pilipinas sa kasalukuyan. So ito naman yung teorya ng tulay na lupa. So may mga tulay na lupa daw na nag-uugnay sa Pilipinas sa malaking bahagi ng Asya, sa Kalakhang Asya. At dahil nga natunaw yung mga yelo sa pagdaan ng panahon, tumaas ang tubig at tuluyan ng lumubog ang mga tulay na lupa. Kaya tayo ay nahiwalay. Kumbaga, hindi na tayo naging
kaugnay noong kalakhang Asya. Pero syempre, alam naman natin na bahagi pa rin tayo ng Asya. Okay, so mayroon tayong pinatnubayang pagsasanay. So batay dito, kanina, di ba, mayroon tayong mga teorya na diniscuss o pinaliwanag. So ngayon naman, paghambingin ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Yung sa bulkan, di ba? Yung plate tectonics at yung tulay na lupa, no? Yung land bridges theory. Para naman sa paglalapat at pag-uugnay sa mga tinalakay na pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas, alin sa mga ito ang sa palagay mo ang tunay na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng bansa? Pumili ng isa at bigyang katwiran ito. Tayo ay nasa ikatlong araw na at para sa ikatlong araw, ito naman ang ating tatalakayin. Pagkatapos ng pinagmulan ng Pilipinas batay sa agham, tayo naman ay pupunta sa pinagmulan ng Pilipinas para sa kaugnay na paksa. Kumbaga kanina nalaman na natin yung pinagmulan ng Pilipinas batay sa agham. Ngayon naman ay ang pagkakabuo ng Pilipinas batay sa kaalamang bayan. At dito pumapasok ang mitolohiya. So ito ay isang uri ng panitikan na kung saan ay may sali-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahalagang balangkas ng buhay. Ayon sa mitolohiya, may tatlong higanteng naglaban-laban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa. Nahulog ito sa dagat at siyang bumuo sa kapuluan ng Pilipinas. Sa paniniwala ng mga Bagobo, nilikha daw ng kanilang Diyos na si Melu ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ayon naman sa paniniwala ng mga Manobo, ang daigdig ay mula sa kuko ng kanilang Diyos. Batay sa alamat, may ilang nagsasabi na ang Pilipinas ay nabuo dahil sa tatlong higante na naglalaban. Sila ay naglaban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa na nahulog sa dagat na siyang bumuo sa kapuluan. Gayun din mula sa alamat, ganito rin yung alamat ng malaking ibon, na kung saan isa ring sinasabing pinagmulan ng ating kapuluan. So may isa pang alamat tungkol sa pagbuo ng Pilipinas. Ito ay tungkol sa isang malaking ibon, isang araw na pagod ang ibon sa paglipad. Naisipan niya na pag-awayin ng dagat at ang langit para makagawa ng pahingahan niya. Nagtagumpay ang ibon na pag-awayin ng dagat at langit. Dahil sa sobrang inis at galit, naghagis ng tubig ang dagat at naghulog naman ng malalaking bato ang langit. Tumama ang bato sa tubig bilang karagdagan, basahin ng matandang kwento ng mga Bisaya sa ibaba. Ang ibon na si Manaul ay naghanap ng lugar na kanyang mapahihingahan. Sa kanyang paglipad, humingi ng tulong si Manaul o si Manual o Manaul sa Diyos ng karagatan na si Kapitan at Diyos ng hangin na si Magawayan. Pero dahil puro dagat lang ang natatanaw sa kapaligiran ay walang madapuan si Manaul. Dahil dito, pinag-away niya ang mga Diyos ng karagatan at kalangitan. Pinataas ng Diyos ng karagatan ang mga alon nito hanggang umabot sa kalangitan. Ipinukol naman ng Diyos ang kalangitan ang malalaking bato sa karagatan na nang lumaon ay siyang naging kapuluan ng Pilipinas. Batay naman sa relihiyon. So batay sa relihiyon, nilikha ng isang makapangyarihang Diyos ang buong sanlibutan kasama na ang bansang Pilipinas. Para sa inyong pinatnubayang pagsasanay, so magtatala kayo ng mga maaring gawin sa pamagitan ng pagkumpleto ng mga pahayag upang maipakita ang pag-unawa sa kasaysayan. So ano yung pagkakaiba ng teorya mula sa mga alamat, mitolohiya at relihiyon? So ang pagkakaiba nito ay sa mga alamat at mitolohiya, ito ay nakabatay sa kwento, ng mga maaring pinaniniwalaan ng mga ninuno. Pero sa relihiyon, naniniwala na ang kapuluan o ang mundo ay nilikha ng Diyos.
Bilang isang mamamayang Pilipino, bakit kailangan kong malaman at pag-aralan ng pinagmulan ng Pilipinas? So, hindi ba parang nagiging buo ang pagkatao mo kapag alam mo kung saan ka nagmula? Tayo bilang tao, hindi ba? Nabubuo yung pagkatao natin kapag alam natin yung pinanggalingan nating pamilya, pinagmula natin. So, ganun din yung ating pagka-Pilipino. Kumbaga, mahalaga na alam natin kung saan nagmula yung Pilipinas para maging buo o ganap din, o kumbaga magiging isang salik ito upang maging buo yung ating pagka-Pilipino in a way, kumbaga. Pero sa panahon ngayon hindi na ganoon kahalaga yung mga pinagmulan sapagkat laganap na talaga yung siyensya. Pero para sa mga sinauna nating mga kababayan, so ito yung kanilang mga paniniwala. Okay, dito naman bubuin nyo yung graphic organizer na kung saan ilalapat ninyo yung pinagmulan ng Pilipinas at kung ano yung paliwanag tungkol dito. So, maaring sa agham, ayon sa agham, yung ating mga teorya at batay naman sa kaalamang bayan. So, kaalamang bayan. So, maaring ilagay dito yung alamat, mitolohiya at relihiyon. Para naman sa ika-4 na araw, so, itutuloy nyo na rito yung KWHL chart na kanina ay binuo ninyo o nung unang araw ay inyong binuo. So, para sa letter H, paano ko pa ito matututuhan? At yung letter L, ano-ano ang mga natutuhan ko? So, paano mo pahigit na matututuhan yung pinagmulan ng Pilipinas? At ano-ano ang iyong natutunan mula sa ating tinalakay na paksa para sa linggong ito? Para sa pabaong pagkatuto, gawaing abakada, ang mga mag-aral ay ilalagom o ibubuod ang mahalagang konseptong napag-aralan, naobserbahan o naranasan tungkol sa pinagmula ng Pilipinas at iyong gawing gabay ang chart. Para sa A, ang mga konsepto o ideya ay B. Bibong-bibo akong malaman ng aralin kasi. Kahalagahan nito sa akin ay dapat ko pang pagyamanin ang kaalaman upang, at narito ang maikling pagsusulit upang tayahin kung ano ang iyong natutuhan sa ating aralin para sa linggong ito. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Araling Panlipunan para sa ikalawang linggo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang ating mga video. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik kay Teacher Aisa. Paalam!